Inaya ko yung mga angkan ko na umakyat kami dito sa bundok. Gabi na talaga kami nakarating dito. Hindi naman nakakatakot umakyat ng mga ganitong oras. Basta yung buong angkan ko yung kasama kong umakyat. Dito na din pala kami maghapunan at dito na din kami matutulog. Buti na lang talaga nakahuli kami ng isda sa palengke. Mukhang fresh pa naman kasi hindi pa pula yung mata. Sinugba na namin itong malaking pulang isda na to. Nagsugba din kami ng talong na fresh from the farm. Alam nyo bang inakyat pa namin yung isdang yan dito sa bundok? Pwede naman talaga namin tong gawin sa mansyon. Pero iba talaga sa pakiramdam kapag dito namin yan ginawa sa bundok ba. Nadurog na yung isda. Madami-dami din pala itong nadala naming isda. Yun nga lang, iba na yung amoy ba. Pero pwede pa din ito. Kaya pang pasarapin ni madam yan. Halos umabot din ng isang kaldero. Sabi ko nga kay Papa maghiwa siya ng madaming ricados para bumango naman yung isdang lulutuin. Sabi ko nga lahat ng meron kaming ricados hiwain na niya. Habang itong si madam, nililigo pa niya itong mga isdang to para mawala yung langsa, lalo na yung amoy. Eto yung gusto ko kapag nagluluto ako dito sa bundok. Hindi mo na kailangan gumastos ng gasol. Makakatipid ka nga pero maubusan ka naman ng hininga. Pinasalang ko na kagad kay Papa. Ipapaksiw pala namin itong isda. Matik, bubuhusan mo yan ng isang buting suka para umalat pa lalo. Lagyan mo ng 1 kilong asin. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap. Lalo pat kumpletong mga ricados na nilagay dito. Syempre, madami kaming panggatong dito sa bundok. Matik, maluluto kagad yan. O diba, hinango na kagad ng uncle ko. Pabilisang luto lang ba? May natira pang mga 10 pirasong isda, sinugba na din ni madam. Pinaypayan na nga ni madam para maluto kagad. Pero ang nangyari, mukhang masobrahan ata to sa luto. Sa kakapaypay mo dyan madam, sunog yung sinugba mo. Pero sa totoo lang, sanay na yung mga angkan ko kumain ng mga sunog. Pag si madam talaga magbida-bida, hindi talaga pwedeng walang palpak. Wala na, sinunog na talaga ni madam ng tuluyan tong mga isdang to. Kanina, sobrang putla pa yan. Ngayon, nangingitim na. Hindi na aabot ng 1 minuto, luto na kagad to. Ang importante, pwede pang makain. Tapos, yung talong na sinugba kanina, abay, pinasarap pa nila lalo. Ipinirito at nilagyan nila ng itlog. Parang tortang talong lang daw din to. Etong mga ganitong ulam, masarap na sa amin ito. Kaming mga angkan ko, wala kaming kaarte-arte talaga. Lalo pat dito kami sa bundok kumakain. Etong lahat ng to, lasang lechon lahat. Kain na tayo! Nay! Kain na tayo, Nay! Alas 10 na. Kain na tayo! Abay, mumukbangin na namin to. Kapag kainan na, alis to kagad tong mga angkan ko. Yun nga lang, sa sarap ng ulam namin, naubusan kami ng kanin. Kaya etong auntie ko, dali-daling nagsaing ng kanin. Mapapadami talaga kami ng lamon. Abay, napagod ba naman sa pag-akyat dito sa bundok? Buti na lang, meron kaming nilutong hilaw na saging dito. Masarap na din tong i-partner sa sinugbang isda. Nako, itong si madam malakas pa naman kumain ito. Kahit anong ulam namin dito sa bundok, abay, mapapadami talaga kami lahat ng kain. Lalo na pag sabay-sabay kaming kumakain ng mga angkan ko. Taob talaga yung 2 kalderong kanin. Tignan nyo, itong si madam mukhang patay gutom na naman. Parang hindi nakakain ng mga 3 araw ba. Ang sarap din ng kain ng mga angkan ko. Kaya nga ang sarap tumira dito sa bundok kasi puro kain lang kami. Pero kung ikaw lang mag-isa kumain, nakakawalang gana talaga. Lalong sasarap din kapag sama-sama kaming kumakain ng mga angkan ko. Alarm clock talaga namin dito sa bundok, yung mga manok ni Papa. Magigising ka talaga pag sabay-sabay silang tumilaok. Kahit ang sarap pang matulog, babangon ka na lang talaga. Dito sa bundok, makakatulog ako ng maaga. Syempre, maaga ding magigising. Gumagamit pala kami nitong musketero dito sa bundok. Kasi yung mga lamok dito, kinakain ka ng buhay. Ayan nga, minukbang na naman ako kagabi. Bilib talaga ako sa mga lamok dito. Kaya ka pa din kagatin kahit nakamusketero ka na. Tubig lang talaga yung problema namin dito sa bundok. Tuwing umuulan lang talaga kami magkakatubig dito. Kaya kapag tuwing umaakyat, may dala-dala kaming mga galon na tubig. Masarap talagang magkape dito sa bundok tuwing umaga. Kasi nga malamig. Partneran pa nitong tinapay na mas malaki pa yung muta ko sa palaman. Syempre, ginagawa din ni madam yung mga ganitong gawain nyo. Yung ilulublob yung tinapay sa kape. Talagang hindi nyo makikita si madam kasi laging nasa bundok yan. Sarap ng buhay ko dito, pakapi-kapi lang. Dumadami na pala tong mga alagang chikiting ni Papa dito sa bundok. Kaya pinakain ko na para lumaki at may maulam naman kami dito. Aalagaan ko talaga to ng mabuti. Kasi nakalaan na tong mga to sa pang-adobo at tinola. Araw-araw ko nga tong binibilang. Baka kasi may makawala. Nako, mawalan pa ng 1 putahe. Titiisin muna namin na maggulay dito sa bundok. Kasi maliliit pa tong mga to. Ang lalakas ngang lumamon. Kulang na kulang yung 1 kilo na pagkain ng manok. Nagplano-plano na nga kami kung ano yung itatanim namin ngayon. May nabili palang mga binhi si nanay ng mga gulay. Itatanim na namin to para may sahog na gulay yung mga manok.
Hindi kami laging nagmumukbang dito sa bundok. Abay, nagtatanim din itong si Madam. Wala kaming lulutuin kung hindi kami magtatanim dito. Kaya nga hindi na nagluto si Madam ngayon kasi wala nang lulutuin. Yung lola ko talaga yung mahilig magtanim-tanim ba. Kaya nga hanapin namin yung mga ganitong bagay. Kasi ito yung kinasanayan namin noon. Habang tumatanda si Madam, ito na yung mga hilig niya. Diyos ko Madam, tama na yung pagkukunwari mo dyan ba? Lagi na lang nagtatanim tong si Madam pero hindi bumubuhay tong mga tinatanim niya. Ginawa ko naman yung mga instruction na sinasabi ng mga angkan ko. Naibuhos ko lang yung mga seeds na gulay dito sa lupa. Tapos papaliguan ng isang balding tubig. Ewan ko na lang kung hindi pa mabubuhay tong mga tinatanim ko. Kung hindi tumubo tong mga to, sadyang malas ka talaga Madam. Sarap talaga ng bakasyon namin dito sa bundok. Hindi na kami magbabayad ng entrance para lang makita yung mga ganito kagandang view. Ipagyayabang ko muna yung mga tinanim namin dito sa bundok. Lahat ng tinanim dito, naka-harvest at nakakain na kami. Pwera na lang dito sa nakalimutan naming harvestin. Sarap sanang i-partner tong gulay na ito sa itlog. Kanina pa talaga ako nagka-interes sa mga itlog na tuba. Kaso laging binibilang ni Papa. Lagot ako kapag inulam ko yung isa nito. Kaya hanggang tingin na lang ako ba. Tinawag na ako ng maangkan ko kasi kakain na daw. Nakapagluto na pala sila nitong sinugbang tuyo. Tapos itong lauoy na gulay. Nakapagprito din sila nitong isda. Alam nyo, lalong sasarap itong ulam kapag ganito yung kanin. Hindi kumpleto yung breakfast namin kung kape at tinapay lang. Hahanap-hanapin talaga namin yung kanin sa umaga. Ganito lang kasimple yung buhay namin dito sa bundok. Tanim-tanim lang ng onte, tapos mag-relax, tapos kakain na naman. Sarap ng buhay ni Madam dito. Kaya nga wala nang balak tong umuwi sa mansyon. Halos mag 1 week na si Madam dito sa bundok. Parang wala na atang balak bumaba to. Ang sarap naman kasi ng buhay niya dito. Wow! Siyempre, andito din yung mga angkan niya. Para lang talagang nagbabakasyon kami dito. Pati yung mga pamangkin ko andito din kasi wala pa silang pasok sa school. Alam nyo ba kung ano yung nagustuhan ko dito sa bundok? Dito kasi sama-sama kami. Yung tipong sama-samang kakain, sama-sama ding matulog. Dito lang talaga namin sa bundok yan magagawa. Sabi ng pinsan ko, masarap daw yung ulam namin ngayon. Abay, nakadala ba naman siya ng pata ng baboy. Halos 1 week na din kami hindi nakatikim ng karne. Dahil nanawa kami nung sa fiesta. Bago nga niya prituhin itong pata, pinakuluan muna to ng bongga. Nilagyan lang niya ng asin, paminta at dahon ng laurel. Talagang lalambot to kasi madami kaming panggatong dito. Wala kaming masyadong tanim dito sa bundok. Ang lagi lang naming na-harvest kamuting balanghoy at kamuting balagon lang. Kaya nilubos-lubos na talaga namin ang pagluluto ng budbud dito. Araw-araw atang ito yung merienda namin. Ang tagal namang lumambot itong pata. Sabi ko nga sa pinsan ko, mga 3 kulo, pwede na yang hanguin. Napansin ko parang lumiit yung pata. Parang hindi ata magkasya to sa buong angkan ko. Bago prituhin itong pata ng baboy, nilagyan niya muna ng toyo at suka. Adobo na ata yung kinalabasan nito. Pero dahil kawali yung ginawang lutuan, matutuloy na talaga yung crispy pata na ulam. Lalo pat binuhos na yung tagjijis na mantika. Kayang pakrispihin yung pata nito yung ganito kadaming mantika. Eto na nga at nilunod na nga yung isang pata. Sa lakas ng apoy, yung kawali yung nasusunog. Hindi na nga pinatagal at binaliktad na kaagad. Wow! Akalain mo yun, crispy pata na talagang tignan. Dahil malutong na to, hinango na nga kaagad. Eto na at luto na yung isang pata. May isa pa ngang natira kaya pinirito na. Yung tagjijis na mantika lalong dumami. Sa bagay, mamantika na yung baboy. Dahil crispy na to, hinango na nga kaagad. Akalain nyo yun, nakaulam kami ng crispy pata dito sa bundok. Wow! Ewan ko kung magkasya ba to sa buong angkan ko. Paniguradong walang tapon to, pati yung kuko at buto kakainin din. Kanina pa nga to sila nag-aabang sa crispy pata. Buti na lang may kangkong kaming reserba dito. Inadobo lang namin to ng pabilisan. Sa dami ba naman ng panggatong, luto talaga to kaagad. Pwedeng-pwede nang kainin to. Grabe, pagkasarap-sarap na talaga tong ulam namin ngayong gabi. May sausawan pa kami ditong manghang para sa crispy pata. Isa-isa na nga binubuksan yung mga ulam. Kumpletong-kumpleto na yung uulamin. Pwedeng-pwede nang imukbang. Mapadami talaga yung kain ngayon kasi isang kaldero ba naman yung kanin? Kahit gaano pa kasarap yung ulam mo kung ikaw lang mag-isang kumain, mawawalan ka talaga ng gana ba? Kaya kami kahit kangkong yung ulam namin ngayon, okay lang basta sama-sama kami. Diba ang saya-saya lang talaga naming tignan. Kaya pag andito kami sa bundok, ang sarap-sarap talaga ng kain yung ko. Tipong kaya ko nang ubusin tong isang pata na to. Nagmumuka na talaga akong patay gutom dito ba? Kahit mainit-init pa, kinamay na ni Madam. Nilantaka na nga ni Madam yung buto ng pata. Puro kain na nga lang dito si Madam sa bundok, mukhang gutom pa. Ang sarap-sarap din ng kain ng mga angkan ko. Sa sobrang sarap, buto na yung naiwan ng pata. Pero tuloy pa din kami sa paglamon dito. Parang kakainin pa ata ng uncle ko pati yung buto.
Hindi pa natatapos yung bakasyon namin dito sa bundok. Kahit yung mga angkan ko na may mga trabaho, umaakyat talaga sila dito para maghapunan. Sila na ngayon nag-asikaso dito sa mga lulutuin. Habang ako dito, tamang upo lang. Ninanamnam yung fresh na hangin dito sa bundok. Pero sa totoo lang, hinintay ko lang talaga kung ano yung lulutuin nilang ulam. Kanina pa nga naghahalo dito yung pinsan ko sa niluluto niya. Nako, nabawasan na naman yung alagang manok ni Papa. Wala na, inadobo na ng pinsan ko. Kaya pala kanina pa halo ng halo kasi pinapalambot niya ng todo. Tapos nag-iwan sila ng konting karning manok kasi ipang sahog daw nila sa lulutuin nilang gulay. Kung magtatagal pa kami dito sa bundok, paniguradong mauubos yung alagang manok ni Papa. Pa, yung manok mo, sinahog na dito sa gulay. Eto pala yung sinabi nila na sila na daw bahala sa ulam. Yun pala yung manok ni Papa yung pinag-interesan. Sa bagay, masarap talaga tong adobong sitaw nila kasi may sahog. Wow! Si Ate Josie naman, bising-busy sa gagawin niyang dessert. Ewan ko kung anong dessert to kasi saging at mangga lang yung ginawang ingredients. Pwede naman sigurong matawag tong banana mango salad. May nilagay nga sila ditong pampalasa para lalong sumarap. Tapos nilagyan ng yelo para lumamig. O diba, may dessert na kami. Nakapwesto na nga sa labas tong lamesa na hindi sa amin. Nilagay na nga din yung mga pagkain. Pagkasarap-sarap naman itong nilutong ulam ng pinsan ko. Sinakripisyo na lang talaga ni Papa yung manok niya para may masarap kaming ulam ngayon. Sabay-sabay na nga kaming kumain. Dito nga sa labas ng kubo. Ang sarap talaga ng kain namin. Lalo pat sama-sama kaming lumamon. Tapos kinabukasan, maaga ulit akong nagising. Nagkakape lang naman ako sa tuktok ng bundok. Lalong sasarap tong iniinom kong kape dahil sa ganda ng view. Huwag kang masyadong malikot dyan, madam. Baka ikaw yung kakapihan dahil sa pinagagawa mo. Pero sa totoo lang, hindi naman masyadong delikado tong inuupuan ko. Nabubuhayan nga ako lagi dito sa bundok kasi kape ako ng kape. Ginawa na atang tubig ni madam yung kape. Siyempre, dahil hindi kami kontento sa kapi-kapi lang, naganda nga si madam dito ng mga gulay na fresh from the farm. Naku, lalo nga haba yung buhay ni madam nito dahil sa mga gulay na to. Pagkatapos himayin yung mga gulay, abay iluto na kagad. Sardinas nga itong ginamit na sahog ni madam. Kasi si Papa, binibilang na niya yung manok niya kung nabawasan ba. Pabilisang luto lang to kasi mabilis lang naman maluto tong gulay. Diba, matik, naluto kaagad. Wow! Tapos, papartniran pa ni madam yan ng tuyo. Talagang bumaba pa si Papa para lang bilhin to. Kompleto na tong breakfast namin. Eto talaga yung dahilan kung bakit andito kami sa bundok. Nagpagawa kasi si madam ng maliit na kubo ba. Sa dami kasi ng mga angkan ko, hindi na kami magkasya sa isang kubo lang. Medyo natagalan nga itong matapos dahil napakahirap iakyat yung mga materialis dito. Ikaw ba naman magpagawa ng kubo sa tuktok ng bundok? Mga bandang hapon, bumaba na kami. Pumunta kami sa Dipolog City para gumala ba. Hindi talaga kami kayang pigilan kahit inulan pa kami. Pumasok nga kami dito para magkantahan. Eto din kasi yung mga ni-request ng mga pinsan ko. Akala mo naman talaga pagkaganda-ganda ng boses. Siguro nanawa lang talaga tong mga to sa bundok. Sa bagay, nag-enjoy naman talaga kami lahat dito. Sa laki ng room, kasyang-kasya yung buong angkan ko. Ganadong-ganado tong mga to sa pagkanta. Kahit may bidyukihan naman talaga sa mansyon. Pero ang sarap naman pala talagang kumanta dito. Siguro dahil may stand yung microphone. Hindi daw maririnig yung boses namin sa labas. Buti na lang talaga. Pati si madam, kumanta na din eh. Para lang talagang nag-concert oh. Tawa ng tawa na lang talaga ako sa boses ng pinsan ko. Sarap sanang mag-videoke sa bundok. Pero baka mapalayas kami ng masamang elemento dun ba.